Good day everyone, my name is Neil Tomas and I'm from BSED 40. So first, let me apologize for me not being there physically to report this. So my part of report is about global corporation. So let's start. What is global corporation? Global corporation is a kind of large company that operates in many different countries. A global company truly operates in various countries providing goods and services both in the native country as well as moving goods and services between countries. Ibig sabihin, nag-export o nag-import sa ibang bansa. And next, it is a fully functioning global company, has a culture and perspective that transcends the local where it is registered or where its stock is listed. So, ano nga ba ang global corporation? So, ito, nakikita niyo yan, ayan ang mundo o Earth, o tinatawag nating globe. Ang global corporation ay makikita natin ng mga company sa loob ng ating mundo na nagkakaroon ng koneksyon sa bawat isa sa amanlupalop dito sa ating mundo. Ayan ang tinatawag na global company. Kapag ang mga negosyo ay nagkikita-kita or nagkakaroon sila ng relationship o nagtatayo sila o nag-i-invest sila ng negosyo sa iba't ibang parte ng mundo na hindi naman nila bansa or pinanggalingan. So that is global corporation. So here we are. Now we're going to talk about the types of global corporation. So in the first one, we have the international companies. So what is international companies? The company operates primarily in a single country but has some exposure to foreign markets. These are basically important importers or exporters. The most common type of American international business is one that purchases products or raw materials from international markets. So, international companies daw ay it's export and import businesses. So, ang international companies ay isang businesses sa isang bansa, kunyari ay inyong bansa. Isa lang siyang businesses na mayroon siyang koneksyon sa ibang bansa para kumuha ng raw products or raw resources na gagawin naman niyang products na ibebenta niya sa ibang bansa. Ngunit wala siyang ibang headquarters or ibang store or ibang mga kaganapan sa ibang bansa. Nananatili lang siya dito sa isang bansa. Meron lang siyang connection sa ibang bansa para kumuha ng resources at meron lang siyang connection sa ibang bansa para magbigay ng products and goods. Next, we have the multinational companies. So what is multinational companies? This company operates in more than one country and receives a substantial income from these foreign operations. Qualify as multinational in nature. Multinational companies, which usually controlled by management based in a single country, cater to markets in individual countries. It invests directly in foreign nations, but this usually limited to a few areas. Ang multi-companies naman ay meron siyang isang brand dito or headquarters at meron din siyang brand dito sa ibang bansa na headquarters at meron pa siyang isa. Ibig sabihin, dapat meron kang 2 o hanggang 10 na company sa iba't ibang bansa para matawag ka ng multinational. Anong pinagkaiba niya sa international lang kanina? Ang international lang ay nag-iisa lang. Andito lang siya kanina. Wala pa siyang ibang headquarters, company or ibang place pa. Ang international, kumukuha lang siya ng ibang resources at nagbibigay ng resources. Ang multinational naman ay meron na siyang headquarters sa bansa na kanyang pinuntahan na kanyang merong koneksyon. Meron na siyang headquarters dyan, meron na siyang headquarters dyan, at meron na din siyang headquarters dyan. Para mas mapadali o makontribute yung decision ng isang headquarters. Meron nang nagko-connect sa kanila na headquarters. So, sa multinational companies, meron lang isang pinaka-head o pinaka-branch, pinaka-head na headquarters. Ayan ay yung pinanggalingan niya bansa or kung saan bansa galing yung company. So, ito ang mag-overall na magdi-decide kung ano ang mangyayari dito, ano ibebenta nila dyan, paano gagawin nila sa presyo, o paano gagawin nila sa ekonomiya dito sa bansa na to para mapunan yung pangailangan ng economic flow. Now, let's move on to transitional companies.
Transitional companies are the very largest multinational businesses with separate divisions that operate with a significant independence in their assigned markets. A transitional company invests directly in a dozen of countries and has a global headquarters that distributes decision-making capabilities to its various local operations. Transitional companies ay mixture ng national at multinational. So bakit siya naging mixture ng national at multinational? So kaya siya naging mixture ng transitional at multinational. Kadalasan ang national ang international company ay magiging multinational at magiging transitional. Ibig sabihin, nagiging step by step lang yan. Kaya minsan yung mga multinational companies ay nagiging transitional companies na rin. Kasi nga nadaragdagan yung branch nila, at yung international naman ay nagkakaroon sila ng branch sa ibang bansa. Kaya tinatawag na rin sila minsan na transitional. So paano naman natin masasabing transitional na ang isang kumpanya? Sabi natin kanina sa multinational companies, meron lang itong 2 hanggang 10 na kumpanya sa iba't ibang pagitan ng mundo o sa globe. Ang transitional companies naman ay marami na or unlimited company na ang merong sa buong mundo. Ibig sabihin, mas mahigit more than 10 companies na ang naitatayo niya sa buong mundo. Ibig sabihin, meron na siyang subsidiaries or mga maliliit niyang kumpanya. Nagkalat na siya talaga sa buong mundo. Ayun ang tinatawag nating transitional at ayun ang pinagkaiba niya sa international at multinational companies. The last one is global companies. So what is global companies? Parang global corporation and global companies is the same lang, di ba? So let's see. This kind of company would usually operate on a worldwide scale, but it would not be tied legally to any nation. They have an investment in many countries, but maintain a strong headquarters in one country. They typically market their products and services to each individual global market. Yeah, andito na tayo sa last. Ano nga ba ang global companies? So, ang global companies ay mga kumpanya na meron na o nagkalat na ang kanilang mga kumpanya sa iba't ibang panig ng mundo o bansa. Ayan ang tinatawag nating global companies. So, meron pa rin siyang isang headquarters. Ngunit, napakadami niya na or kalat na siya sa iba't ibang panig na ating mundo. Kaya tinawag na siyang global companies. Ibig sabihin, pang-global o pang-kalahatan, pang-buo. Kaya na siya tinawag na global companies. Ang mga decision pa rin ay mangyayari pa rin syempre sa pinaka-headquarters. Ay ang pinagkaiba niya sa transitional. Ang transitional kanina, ang decision ng bawat headquarters na yan sa iba't ibang bansa kanina sa transitional ay sila na ang gumagawa ng kanilang mga decision para punan o lagyan ng punan ang pangangailangan ng bawat isa doon sa bansa na yun. Kasi iba-iba ang trend o iba-iba ang pads sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi naman magkakamukha. Kaya ang mainam doon sa trans ay kanya-kanya na silang decision. Ay sa global company ay iisa pa rin ang nagdesisyon para sa lahat ng kumpanya na nasasakupan niya. So, yan. Tapos na ang ating report. And once again, I am Neil Tomas from BSED 4G. So once again, I am very very sorry. And now, tapos na tayo. Pwede na kayo umuwi. Joke lang, maawalagot kayo kay ma'am. Bye-bye!